Blessed day to everyone. Welcome to the Nuggets of Faith. So I'll share to you about don't follow your heart. Ang madalas sa sinasabi ng mundo, you follow your heart. Pero the Bible is so clear that do not follow your heart. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Hindi ligtas na gabay ang emosyon dahil ang emosyon po ay pabago-bago. Ito'y nakadepende sa panahon, sa pangyayari at ito'y nagbabago rin ayon dyan sa nakapaligid sa iyo. Minsan ang emosyon ay nagtitrigger at nasusurpress. Ang emosyon ay nagdidikta ng udyok ng mga tao na mayroong ulterior motive or personal na agenda. Kaya napakadelikado po na we are walking by emotion, but we should not walk by emotion but walk by faith and walk by the word of God. Ang emosyon ay nakadepende sa limitadong impormasyon na alam mo. Gusto mo ang isang bagay o tao dahil sa impormasyon na alam mo sa kanya. Pero sa sandaling mabago ang impormasyon na alam mo, mababago rin ang iyong emosyon. Ang emosyon ay hindi pang matagalan. Kaya anumang pasya ayon sa emosyon ay maaring pagsisihan ng tao sa huli. Dahil lahat ng pagsisisi ay lagi pong nasa huli. Kagaya yung istorya sa prodigal son. Alam natin na siya'y nag-decide ayon sa kanyang emosyon. At anong nangyari? Nang humupa na ang emosyon, nang wala na ang mga good times, barkada, pera, naubos na ang kanyang pera, ang kanyang salapi, at kumakain na lang siya ng pagkain ng baboy, he realized, yung son ng one of the prodigal sons, sabi niya, when he realized what he was doing, he thought, all of my father's servants have plenty of food, but I am here almost dying with hunger. Maging mapunahin. When he realized, he thought, now you realize, now you think. Kapag humupa na ang emosyon at saka mo lang napag-iisipan na mali pa lang ginawa mo. Ngayon naiisip niya na ang mga nawala sa kanya dahil sa mali niyang pasya. Dahil nagpasya siya based on emotion. Imagine, naisip niya maging ang pagkain ng mga katulong sa bahay ng kanyang ama. Lalo na ang pagkain nila sa mayamang hapagbilang pamilya. You know the story. Hindi nakaligtas ang prodigal son sa consequences ng kanyang maling pagpasya because he used his emotion, not faith. Sabi niya, umalis sa bahay ang kanyang ama, umalis siya sa kanyang ama. Hindi rin siya nakaligtas sa consequences sa labis na kahirapan. At ang pinaka-worst na naranasan ng prodigal son na ito, yung isa sa prodigal son, ay kumain ng pagkain ng baboy. Ang biyaya na magpasya ng tama ay higit kaysa sa biyaya na tiisin ang mga paghihirap bunga ng maling pasya. Admittedly, mayroong biyaya pa rin sa maling pasya, but not without the unnecessary pain and suffering that you would have avoided have you made the right choice. May mga tayong desisyon na ginagawa sa buhay na admittedly, because of emotion, merong consequences pa rin. Hindi po natin ito matatakasan. Saan mo man gustong maranasan ang kabutihan ng Diyos. Ang biyaya, hindi mo kailangan dumaan sa paghihirap dahil sa tamang pasya o ang biyaya o kabutihan ng Diyos sa gitna ng kahirapan dahil sa maling pasya. Remember, grace is always available. There is grace for the obedient and even for the disobedient. We are obedient or disobedient. But remember, ang Lord is always there. And I say this for the last word. Sabi niya, may I say this as I close. Please do not follow your heart. It is very dangerous, especially to the young people. Do not follow your emotion, but please follow the Lord. Follow the Word of God. It is always safe, better to be safe than sorry.